Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Global Future News. Dito natin ibabalita ang mga kwentong humubog sa mas mabuting mundo. Ako si Romela Bantayan ng Uulat. At ako naman si Miko Valdebarona. At ngayong araw espesyal ang pag-uulat ng aming ihahandog ukol sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Ang ating gabay tungo sa kapayapaan, kasaganahan at pangangalaga sa kalikasan. Tama po, mula sa pagtapos sa kahirapan hanggang sa pangangalaga sa karagatan. Sakop ng mga layuning ito ang lahat. Magsimula tayo sa ulat ng ating field correspondent na si Miss Ivy Claire Pitao na nasa isang proyekto para sa Zero Hunger. Miss Ivy? Salamat, Romela. Nasa isang kooperatibang sakahan po tayo ngayon kung saan isang bagong programa ng pamahalaan ang tumutulong sa pagpuksa ng gutom sa pamamagitan ng pamamahagi ng binhi, kasangkapan at pagsasanay sa maliliit na magsasaka. Ang proyektong ito ay para sa SDG 2, walang gutom, at konektado rin sa SDG 1, walang kahirapan, sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at pagpapataas ng produksyon ng pagkain. Muli, ako si Claire Ivy Pitao, nag-uulat. Inspirasyon tunay ang proyektong iyan. Ngayon, samahan naman natin ng ating environmental correspondent na si Hazel para sa mga balita ukol sa klima at malinis na enerhiya. Salamat, Miko! Malaking hakbang ang nagagawa para sa SDG 7. Abot kaya at malinis na enerhiya. Ang bagong wind farm na ito ay nagbibigay ng malinis na kuryente sa mahigit 50,000 na pamilya. Kasabay nito ang mga proyektong pagtatanim ng puno ay tumutulong sa SDG 13, aksyon sa klima, at SDG 15, buhay sa kalupaan na nanunumbalik ng biodiversity at tumihigop ng CO2. Ako si Hazel Grace Bunbon, nag-uulat. Balik sa'yo, Romela. Salamat sa kahangahangang ulat, Ms. Hazel Bunbon. At pag-usapan din natin ang mga pag-unlad sa kalusugan at edukasyon. Samahan natin si Edward Genesis Badilla, ang ating Health and Education Reporter. Mr. Edward Genesis. Salamat, Romela. Para sa SDG 3, mabuting kalusugan at kagalingan, isang libreng vaccination drive ang inunsad sa mga komunidad na mahihirap. Sa edukasyon naman, ang SDG 4, Dekalidad at Edukasyon ay tinatitibay ng Digital Learning Initiative na nagkakaloob ng tablet sa mga mag-aaral sa liblib na lugar. Patuloy din ang pagsulong sa SDG 5, pagkakapantay-pantay ng kasarian, mas maraming batang babae ang nagpapatuloy sa pag-aaral at namumuno sa kanilang komunidad. Ako po si Edward Genesis Badilla, nag-uulat. Bukasan ating ninanais at ngayon samahan naman natin si Hazel, ang Innovation and Partner Reporters para sa balita ukol sa industriya at global na pinagtutulungan. Salamat, Miko! Malawakang hakbang ang ginagawa para sa SDG 9, industriya, pagbabago at infrastruktura. Umusbong ang mga small city na gumagamit ng eco-friendly na transportasyon at digital na teknolohiya. Sa pandaigdigang antas ng SDG 17, mga pagtutulungan para sa mga layunin at lumalakas. Nagkakaisa ang mga bansa, negosyo at NGOs upang magbahagi ng teknolohiya at kaalaman para makamit ang lahat ng SDG. Ako si Hazel Grace Bunbon, nag-uulat. Salamat sa inyong lahat. Ito lamang ilan sa mga pagsisikap ng mundo para makamit ang 17 Sustainable Development Goals. Ang pagbabago ay sisimula na at lahat tayo ay may ambag na magagawa, maging sa pag-ingat ng tubig, pagsuporta sa edukasyon o paglaban sa hindi pagkapantay-pantay, bawat hakbang ay mahalaga. Ito ang pagtatapos ng espesyal na edisyon ng Global Future News. Patuloy tayong kumilos tungo sa isang sustainable, makatarungan at mapayapang mundo. Salamat sa panunood at manatiling may alam!